sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Isang mahalagang hakbang ang isinagawa ng Philippine Army sa patuloy nitong modernisasyon matapos nitong opisyal na ilabas ang Notice to Proceed sa dalawang magkaibang kontratista para sa konstruksyon ng pasilidad ng Short Range Air Defense o SHORAD system sa Fort Magsaysay. Ang proyektong ito ay hindi lamang simpleng infrastruktura, kundi isang pundasyon ng mas malawak na kakayahan ng bansa sa larangan ng depensa laban sa banta mula sa himpapawid. Ano nga ba ang SHORAD at bakit ito mahalaga? Ang Short Range Air Defense o SHORAD ay isang sistema ng depensa na idinisenyo upang protektahan ang mga tropa at mahahalagang pasilidad laban sa mga banta mula sa himpapawid gaya ng mga eroplano, helicopter, drone, at maging mga low-flying missiles. Sa makabagong panahon kung saan ang digmaan ay hindi na lamang nakatuon sa lupa at dagat, kundi pati na rin sa himpapawid, napakahalaga ng pagkakaroon ng ganitong kakayahan. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay may limitadong kakayahan pagdating sa ground-based air defense, kaya ang proyektong ito ay isang kritikal na bahagi ng pagbuo ng isang mas komprehensibong depensa. Ang bubuuing SHORAD facility sa Fort Magsaysay ay magsisilbing sentro ng pagsasanay at paghahanda para sa mga unit ng hukbo na lilipat sa papel ng air defense. Hindi lamang ito simpleng imbakan ng kagamitan, kundi isang kompletong pasilidad kung saan isasagawa ang mga sumusunod. Teknikal na pagsasanay sa paggamit ng air defense systems, simulasyon ng mga sitwasyong pangdigma sa himpapawid, koordinasyon ng mga unit para sa integrated defense operations. Sa pamamagitan nito, unti-unting mabubuo ang kakayahan ng hukbo na hindi lamang lumaban sa lupa kundi maging handa rin sa mga banta mula sa itaas. Kasabay ng pagtatayo ng pasilidad, ang Philippine Army ay nasa proseso rin ng pagkuha ng unang batch ng Man-Portable Air Defense Systems o MANPADS, gamit ang kanilang taunang pondo mula sa General Appropriations Act. Ang MANPADS ay mga portable missile system na kayang dalhin at gamitin ng isang sundalo. Ito ay epektibo laban sa mga low-flying aircraft at helicopter, at itinuturing na isa sa pinakamahalagang panimulang kagamitan sa air defense. Bagamat limitado ang saklaw nito kumpara sa mas malalaking missile systems, ang MANPADS ay mabilis i-deploy. Flexible gamitin sa iba't ibang terrain, at mahalaga sa initial defensive layer laban sa aerial threats. Ito ang magsisilbing pundasyon ng mas malawak na air defense network ng bansa. Hindi nagtatapos ang plano sa SHORAD at MANPADS. Sa pakikipagtulungan sa Philippine Air Force, Philippine Navy, at Philippine Marine Corps, layunin ng Armed Forces of the Philippines na bumuo ng isang integrated air defense system. Ang sistemang ito ay sasaklaw sa mga sumusunod: short range o SHORAD para sa malapitang depensa, medium range para sa mas malawak na saklaw ng proteksyon, at long range para naman sa strategic at national level defense. Ang planong ito ay bahagi ng Re-Horizon 3 phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, na siyang huling yugto ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng bansa. Sa pamamagitan ng integrated system, magkakaroon ng koordinadong depensa kung saan ang bawat sangay ng militar ay magkakaugnay at nagtutulungan upang matukoy, masubaybayan, at mapigilan ang anumang banta mula sa himpapawid. Sa isang panayam, kinumpirma ni Antonio Navarrete, ang Commanding General ng Philippine Army, na kanilang ina-advance ang activation ng isang ground-based missile at air defense battalion.
Ang unit na ito ay magiging pangunahing puwersa sa paggamit ng manpads, magsisilbing core unit para sa air defense operations ng hukbo, magbibigay ng kakayahan sa real-world deployment ng air defense systems. Sa hinaharap, inaasahang lalawak pa ang kakayahan ng batalyong ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mas advanced missile systems. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang teknikal o militar na usapin, ito ay may direktang epekto sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Sa pagtaas ng tensyon sa rehiyon at sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya sa digmaan, mahalaga na ang bansa ay may kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa iba't ibang uri ng banta. Ang pagtatayo ng SHORAD facility, pagkuha ng manpads, at pagbuo ng Integrated Air Defense System ay nagpapakita ng paglipat mula sa tradisyonal na depensa tungo sa modernong warfare, pagpapalakas ng kakayahan ng bansa na protektahan ang soberanya nito, paghahanda sa mas komplikadong anyo ng digmaan sa hinaharap. Sa kabuuan, ang konstruksyon ng SHORAD facility sa Fort Magsaysay ay isang malinaw na indikasyon na ang Philippine Army ay seryosong tinatahak ang landas ng modernisasyon. Ito ay hindi lamang isang proyekto sa infrastruktura, kundi isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng isang mas matatag, mas handa, at mas modernong sandatahang lakas. Habang nagsisimula pa lamang sa manpads at short-range systems, ang direksyong tinatahak ay patungo sa isang ganap na Integrated Air Defense Network, isang sistemang magbibigay sa Pilipinas ng kakayahang ipagtanggol ang himpapawid nito laban sa anumang banta, ngayon at sa hinaharap.